you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running, it keeps running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, goodness, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. With every breath, over all my days. Okay, so magandang umaga po sa ating lahat dito sa Pilipinas. At isang mapagpalang araw sa lahat ng mga nasa ibang mga bansa sa Amerika, New York, Canada,
sa New Zealand, sa Singapore, at maging sa Hong Kong at iba pang mga lugar na kung saan ang tinig na ito ay nakakaabot. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon dahil sa patuloy na pagkakataon na binibigay niya sa atin upang patuloy na tayo po ay magsama-sama at upang lubos natin mapagtanto ang lahat ng bagay na kailangan po nating malaman bago dumating ang hangganan o the end of all things. Upang sa ating patuloy na paglalakbay ay kaya nating tawirin ang daigdig na ito na matagumpay hanggang sa kaharian ng Diyos. Kaya sa oras na ito ay patuloy nating ilagay ang ating mga kaisipan sa lampas ng ating limitasyon at hayaan natin na ito ay darating ang mga katotohanan sa ating mga buhay at magkaroon po ng katuparan na ito ay magiging liwanag sa daigdig na ito na makita ng lahat ng mga tao. Kaya po sa oras na ito ay kung may Biblia kayo, makipagbukas po kayo sa akin sa Acts, Gawa, chapter 26, verse 14 hanggang 18. And when we were all fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me, and saying in the Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecutest thou me? It is hard for thee to kick against the pricks. And I said, Who art thou, Lord? And he said, I am Jesus whom thou persecutest. But rise and stand upon thy feet, for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and of those things in that which I will appear unto thee, delivering thee from the people and from the Gentiles, unto whom now I send thee, to open their eyes, and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Father, we thank you for this scripture. I pray to continue, Lord, unveil all the truth behind all this written scripture, upang ito, Panginoon, ay patuloy na magbigay sa amin ng lakas, tatag, kapangyarihan, sa patuloy na pagharap namin sa daigdig na ito, Panginoon, at tutungo kami, Panginoon, Lord God, sa katuparan ng lahat ng iyong mga layunin sa amin, Panginoon, sa buhay. Dalangin ko po, Ama, na damitan mo kami ng karunungan at kaalaman, and I pray that you continue to reveal yourself to each and every one of us, O God Almighty, saan man makakaabot at makakarating ang tinig na ito. I pray, Lord, na ang buong mundo ay malaman nila ang buong katotohanan at pawang katotohanan hinggil po sa iyong nilayon kung bakit ka po pumunta dito sa daigdig na ito, Panginoon. Dalangin ko po, Ama, sa pangalan ng Panginoon Jesus, na patuloy na buksan mo ang espiritual na pangunawa po namin. At salamat sa presensya ng lahat ng mga heavenly hosts na pinamumunuan ng Angel Michael, Angel Gabriel, at higit sa lahat, Panginoon, into thy holy presence, O God Almighty, at bukas na pintuan ng kalangitan. At kami lahat ay malaya to stand into your holy presence all day long, Panginoon. Salamat po. We give you praise, glory, and honor, the most wonderful name, Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. So, sa oras na ito ay atin pong tatalakayin hinggil po sa the fullness of transition from Satan to God. So, ibig pong sabihin na kung bakit pumunta ang Panginoong Hesus dito ay upang tayo po ay mailipat mula sa kapangyarihan ni Satanas at tungo sa Diyos, from darkness to light. So, mahalaga na ito ay maunawaan po natin, bagamat marami pong paulit-ulit na ito ay natatalakay from the past na BS na mga katotohanan, pero napakahalaga na ito ay paulit-ulit. Bakit? Kasi po hindi po kaagad-agad na ito ay magkaroon po tayo ng kaunawaan. Dahil po sa malalim na pagkakabulag natin sa mga katotohanan.
Kaya kung sa isip lang tayo bumabatay, na napakadali pong isipin. Kahit na lahat ng bagay na hindi pa nagaganap ay pwede nating isipin. Pero tandaan po natin na ang Panginoon ay pumunta hindi upang para mag-iwan ng palaisipan sa atin, kundi mag-iwan ng kaganapan sa ating mga buhay. Gaya ng sinasabi ko, na hindi po pumunta ang Panginoong Hesus dito para mag-iwan ng kasaysayan na ito'y tatalakayin ng mga tao sa iba't ibang mga dako kung sino ang Panginoong Hesus, kung ano ang kanyang layunin, kundi upang ito'y ganap na magkaroon po ng katuparan at buhay na katotohanan sa buhay ng mga tao. So, transition, bakit transition? Kasi hindi po madali dahil tayo po, gaya ng sinabi po ni gaya ng sinabi po ni Apostle Pablo, na ang sabi niya, for since by men came death, by men came also the resurrection of the dead. For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. So ibig pong sabihin na yung naabutan natin na buhay dito sa daigdig, ay ito po ay isang buhay na nagtataglay ng law of sin and death. Ibig pong sabihin, tayo po ay ipinanganak sa daigdig na ito bilang karnal na tao. So, ibig pong sabihin na nandun na po, na tayo po ay ipinanganak sa daigdig na ito under the kingdom of Satan. Dahil siya po yung may hawak ng law of sin and death. At ito na po yung nakagisnan po natin, na hindi natin namalayan, na di natin alam, unaware po tayo hinggil sa katotohanan, na nung ipananganak na tayo, ay tayo ngayon ay naging isa kay Satan. We are one with Satan through the law of the flesh. Pero bakit hindi natin nalaman? Kasi yun yung sinasabi ng Panginoong Hesus, na ang sabi niya na si Satanas o magnanakaw ay pumunta rito para magnanakaw upang pumatay, magnakaw at manira ng buhay. So hindi po siya nagpakilala na yung buhay na ito ay kanya pong in-inhabit sa atin through different spirit in this world, sa ating physical na buhay, ay di siya nagpakilala na siya yung may author. Bagkus ibinukas sa ating kaisipan na ang lahat ng ito ay ina-address na ang Diyos, ang Panginoong Hesus, ay may akda ng lahat ng ito. Kaya nga nasira po ang karangalan ng Diyos. Dahil sa buong mundo, lahat na lamang ng ginagawa natin dito sa daigdig na ito, apart from Christ, sinasabi na ito, siya ang may akda. Kaya makikita po ninyo kung ang isang tao sasabihin nagtagumpay sa kanyang gagawin, nagtagumpay sa kanyang businesses, nagtagumpay sa kanyang pong mga plano sa buhay, sasabihin, salamat Panginoon dahil pinagpala mo ako. Salamat Panginoong Hesus dahil kayo ang may akda nito. Pero kung ususuriin po natin ang banal na kasulatan, paano po gagawin ng Diyos ang lahat ng ito sa buhay ng tao, since wala po tayong, hindi pa po na-establish yung relationship natin sa Diyos. Kundi kapag kilala natin sa ating Panginoon, ay yun lamang narinig natin at nabasa natin sa Biblia. Yun lamang yung doon na natin kinikilala. Kaya nga, nasisira po ang karangalan niya dahil yung buhay na nakagisnan po natin ay hindi po ito yung inakda ng Diyos na mangyari sa atin. Kundi upang tayo lahat ay magkaroon ng buhay na maging isa sa presensya ng buhay na Diyos, taglay ang larawan at katauhan ng Diyos. Yun yung layunin ng Diyos. Pero nung nahulog na ang tao sa kasalanan, ang tao na ay wala na po yung compassion sa isa't isa. Wala na po yung pag-ibig. Bakit? Andun na lamang po yung karahasan.
na mabuti ang isang tao kapag meron siyang kailangan sa kanyang kapwa. Habang siya po ay nakikinabang sa kanyang kapwa, mabango po ang pangalan mo. Pero kapag kawala na, pangit na ang iyong pangalan. Pangit ka na sa daigdig na ito. Ganun po yung isinalarawan ni Satan na ito ay ikinakabit sa Diyos na siya yung may akda. Pero mali po. Dahil ang lahat ng ito ay hanggang doon lamang po sa napag-aralan at nabasa at nalaman ng tao. Kaya nga, transition, hindi po madali. Dahil ito na yung sinabi po ni Pablo na work out your salvation with fear and trembling. So ito po yung trinatrabaho natin. Bakit? Kasi nasa sa atin ang pagdidesisyon. Sa ating paglalakbay sa daigdig na ito, kung paano po natin matatakasan ang nakagisnan nating napakalagang buhay sa ating kaisipan, walang iba kundi ang physical na buhay. Na dito po naghahari si Satan. Na di natin alam that we are cleaving to Satan through the law of the flesh. Na nung ipinanganak na po tayo. Kaya po hindi maaari na ang Diyos ang siyang may akda sa lahat ng ating pong ginagawa, lahat ng ating mga kaisipan. Kundi ang si Satanas na siya po ang sumira sa lahat ng bagay upang tayo po ay gamitin niya na sirain ang karangalan ng Diyos. Kaya kailangan maunawaan po natin. Dahil huwag po tayong manatili na maniwala na noong pong nalaman, narinig natin ang mga kasulatan, lahat nito ay naibasa, kaya nga dito na po nasira. Dahil ang pag-aakala ng tao noong makinig sa mga turo ng nasusulat, the scripture, ay naniwala na sila, nakilala na nila ang Diyos. Ganun po yung nai-inject because ang sinasabi po ng marami na tagapagturo, ang Biblia ay salita ng Diyos. Aminin natin na nagmula sa Diyos ang mga bagay nito, pero hindi po ito yung sinasabi na salita na kailangan na dito na nating tingnan at kilalanin ang Diyos sa nasusulat. Dahil yung nasusulat, yung scripture, ay ito yung kasulatan at lahat dito yung history ng tao from generation to generation, mga paglalakbay ng mga Israel since the beginning up to the end of time. Dito na po nakatala. At upang ito ay nasulat, upang malaman po natin, ulitin ko, yung pong panahon na kinabibilangan natin. Ano bang panahon tayo na nabuksan ang kalangitan? During the dispensation of time, dispensation of innocence, dispensation of conscience, dispensation of human government, and dispensation of promise, and dispensation of law, hindi po tayo kabahagi rito. Bilang Gentile by nature, dito po tayo nabuksan sa dispensation of grace. Kaya nga, kay Pablo pa na ipabalikat yung pong paghahayag ng katotohanan sa atin upang tayo ay magkaroon ng mailipat tayo from darkness to light and from the power of Satan to God. So, doon pa lamang in the first century na nabigyan tayo ng pagkakataon. Pero tandaan po natin na yung pong nakaraan mga dispensation ay ito ay anino na lamang sa mga katotohanang kinabibilangan natin. Pero kung anino, hindi na po ito yung ibig sabihin pamantayan. Dahil kung titingnan po natin, ay binago po ng Diyos. Na ang sabi po niya sa Colossians chapter 2
and having spoiled principalities and powers, He made. Umpisan ko sa 14. Blotting out the handwriting of ordinances. Ito po yung the law, the dispensation of law. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to the cross, to His cross. So ibig pong sabihin na hindi na po tayo kabahagi doon sa mga panahon na kung saan ay ibinigay ng Diyos yung batas. Kaya lamang sa pamamagitan ng pag-ibig, sa pamamagitan ng dispensation of grace, lahat ng ito ay may sasakatuparan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus at hindi na sa pamamagitan ng ating karunungan at kaalaman kung paano natin unawain ang batas na nasusulat. Kaya nga sinasabi sa Romans chapter 3, verse 19, na ang sabi niya, na kung ano yung mga sinasabi ng batas, sabi, ay para lamang sa mga taong nasa ilalim ng batas upang ang mga bibig ay mapatigil. So, ibig sabihin na the law, the end of the law is Christ. Romans chapter 10. So, para sa kanila lamang yun. Pero sa atin, in the dispensation of grace, ito na po, na lagi kong sinasabi, that in this dispensation, it is no longer yung kaalaman, yung karunungan ng tao na ito ay kailangan pong maihayag sa mga tao, kundi ito na po the full operation of the Spirit of God. Kaya kapag binasa mo ang banal na kasulatan, makikilala mo ang mga instruction, all information na kakailanganin mo upang matagpuan mo ang buhay na Kristo na siya ang magdadala sa buhay mo mula sa iyong pagkakilala hanggang sa huling panahon until the last dispensation, which is the kingdom. So, yun po. Kaya po, ang sabi ng Panginoon kay Paul, ang sabi niya, I am Jesus, sabi ng Panginoon sa kanya, whom thou persecutest, but rise and stand upon thy feet. For I have appeared unto you. Ito, sabi, Saul, Saul, why persecutest thou me? It is hard for thee to kick against the pricks. Kasi, Pablo, siya yung pumapatay sa mga Kristiyano noon. Ayon doon sa kanila, sa batas na kanilang bilangan, ay siya po yung tagahatol. Siya po yung destroyer na Saul. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, bakit mo ako pinipersecute? So, tingnan po natin, ni Paul ay nanggaling po sa pagtuturo about the law. At he is a Pharisee of the Pharisee, 100% is perfect teacher of the law. But then when it comes to doon sa pagkilos ng Diyos, after na mapunta ang Panginoon ni the cross, ay nagpakita ang Panginoong Hesus sa kanya at sinabi ng Panginoon sa kanya, bakit mo ako pine-persecute? Kaya nga sinasabi ng Panginoon sa mga Pariseo, na ang sabi niya, hindi naman ninyo, sabi niya, isinasara ninyo, Matthew chapter 23, ang kalangitan laban sa mga tao. Dahil hindi ninyo nakita ito at hindi ninyo hinangad na makita pa. Kaya nga nakakatakot. Dahil hindi nakikita na yung paglabas, pasensyahan na po, ng pag-uumpisa ng Bible College movement noong 19th century, ay ito yung kapamaraanan ni Satan to motivate yung karunungan ng tao upang gamitin to persecute ang Panginoong Hesus.
Bakit? Kasi yung pong pagdadala, sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, na ang mga Israelitas ay nanatili silang bulag hanggang doon sa panahon niya, dahil sabi niya, nabulag sila in the reading of Old Testament. So, ibig sabihin, ito na yung ginagawa ni Satan sa mga tao. Through sa intellect ng tao. Ginagawa niya ito in order na hadlangan the momentum of the full operation of the Spirit of God. Kaya sila rin yung humahadlang sa mga tao upang makilala nila ang nanglubos ang buhay na Kristo. Kaya anong sabi ng Panginoon sa mga Pariseo? Kung sinabi nyo na lamang, sabi niya, na hindi ninyo ako nakilala, makikilala ninyo ako. Dahil sinabi nyo na kilala nyo na ako, di na ninyo ako makikilala. Bakit? Dahil sa pag-aakala ng buong mundo, na sa pamamagitan ng Bible movement, college movement, o Bible Institute, ay dito na nila kikilalanin ang Panginoong Hesus. Kaya hindi na nila hinanap at kinatagpo ang buhay na Diyos. The risen Christ, nanatili lang sila doon sa turo na nagmumula sa mga matatalino na ibinukas yung pong naabulis na batas. Kaya, hindi nila alam na ito ay isang persecution laban sa pagkilos ng buhay na Diyos. Kaya nga, transition ay upang maunawaan po natin kung ano itong kinagagalawan nating mundo. Kung ano itong pinapaniwalaan na natin. Dahil ang sabi po ni Apostle Pablo, na ang sabi niya sa mga taga-Korinto, "Yea, and we are found false witnesses of God, because we have testified of God that He raised up Christ, whom He raised not up, if so be that the dead rise not. For if the dead rise not, then is not Christ raised. And if Christ be not raised, your faith is vain. You are yet in your sins." So, maliwanag na ibig pong sabihin that in the dispensation of grace, dito na pong nabuhay ang Panginoong Hesus. Pero ang itinuturo, naniniwala sila, lahat ng nagtuturo that Christ ay nabuhay. Pero ang problema rito ay pinapanatili nila yung mga tao na nagkapakinig, na nung pag narinig nila yung nagsasalita sa harap, sasabihin, yun na ang tinig ng Diyos. That is the Word of God. So, ibig pong sabihin, pinapatunayan yung pong banal na kasulatan na ito'y itinuturo ng matatalino na si Kristo ay hindi buhay. Bakit? Kung buhay sana siya, in the dispensation of grace, it is the full operation of the risen Christ. Siya na po yung may tinig. Siya na po yung magdadala. Ang tanging gagawin lang natin is to humble ourselves before His presence. At hayaan natin na siya ang mag-motivate at magdala sa ating buhay for the fulfillment of His purpose and plan on earth. Yun po yung nararapat. Kaya po, maliwanag po rito na ang sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, na ang sabi niya, in
is sown a natural body, it is raised a spiritual body. There is a natural body and there is a spiritual body. So, ibig pong sabihin na nung ipanganak tayo sa mundong ito, ipinanganak tayo sa laman. Pero yung buhay natin, we were born from the kingdom of Satan. Na yun sinabi ko kanina, na bakit kailangan ng transition, dahil tayo po ay di natin alam that we cleave to Satan through the law of the flesh. Kaya ang sabi ni Pablo, there is a natural body. Ito na yung natural body na nang conquer sa ating mga kaluluwa. Na dito na tayo na bilanggo, and there is a spiritual body. And as we have borne the image of the earthly, we shall also bear the image of the heavenly. So, ito na yung purpose na sinasabi ng Panginoong Hesus kay Paul, na to turn them from darkness to light. And that they may be translated from the power of Satan to God. So, ito na po, na nung tayo ipanganak sa daigdig na ito, ay ipinanganak tayo under the kingdom of Satan, cleaving to the life of Satan through different spirit in this world, na ito ay naging habit sa atin, yung kalikasan ng darkness. Kaya ito yung sinasabi ko na nung ipinanganak tayo, meron tayong pagkatao na hindi kayang supilin ng kabutihan ng ating pag-iisip. Dahil si Satan ay may control nito. Dito na rin natin nakita ang kahalagahan ng daigdig na ito. Ang buhay na physical. Kaya nga nasasaktan ng Diyos dahil sa dinami-dami ng mga tao, dahil doon sa turo ng mga matatalino, as if na lahat ng mga tao, mga Gentile, ay kinikilusan ng Diyos. Hindi po. Dahil unless na tayo po ay magdesisyon to transfer, to humble ourselves before the presence of the living God, the risen Christ, there will be no transition. Dahil yung transition ay ito po, yung tratrabahuin mo ang your salvation. Kung paano mo makikita yung kahalagahan ng layunin ng Panginoong Hesus sa buhay at kung paano mo madidetermina kung gaano mo pa pinapahalagahan ang buhay na nakagisnan mo. Dahil kahit usigin natin ang ating mga sarili, sabihin natin ng Panginoon, hallelujah, tinatanggap kita, Panginoon, ikaw na ang hari sa aking buhay. Pero kaakibat ng pag-iisip, mga salita na ito, ay yung kahalagahan pa rin sa provision of the flesh. Kaakibat doon sa pagtanggap mo sa Panginoon. Kaya nga, napapaloob ang lahat ng ito doon sa sinabi ng Panginoon sa kanyang mga bayan, you cannot serve two masters. It's either, sabi ng Panginoon, na iwanan mo yung isa at lumipat ka sa isa. Ngunit kung hindi mo maiwan yung isa, huwag mo nang hanapin yung isa. So, yun po, it is between yung kahalagahan ng physical na buhay into compare sa spiritual na buhay. Dahil hindi maaari na kung ikaw ay ipinanganak na laman, ay tataglayin mo ang larawan ng kalangitan. Ibig pong sabihin na kung ikaw ay pinanganak sa laman, kinakailangan po makrucify yung pong buhay o yung tawag dito, yung consciousness of the flesh.
pagka sinabing consciousness of the flesh, ito po yung idinamit ni Satan sa atin. Na dito na tayo kumikilos, na ikinabit natin sa pagtawag natin sa Diyos, na tulungan tayo na umunlad. Kaya nga masakit sa Diyos. Kaya kinakailangan na makita natin kung paano mo trabahuin, gaano ba kahalaga sa iyo ang buhay na ibinaba ng Panginoong Hesus. Pero sabi niya, you cannot serve two masters. Ibig pong sabihin, kung gusto nating lumipat sa ating Panginoong Hesus, iwanan natin yung kaharian ni Satan. Hayaan natin that the crucifixion ng Panginoon, the cross of Calvary, ay mapasama na yung consciousness of our flesh, na hindi na ito mangibabaw sa atin. So, ibig pong sabihin kung bakit at kung papaano, malaya na po tayo because of Christ. Ibig sabihin kung malaya na tayo, we have that freedom, now, we are ready at nakabukas ang pintuan ng kalangitan upang pasukin ang kanyang kingdom at mag-umpisa to live and to operate in the consciousness of the Spirit. So, meron na. Ibig sabihin, wala nang kakayanan ang demonyo. Ang problema na lamang yung kaisipan po natin. Kung paano natin pinahalagahan at alisin yung lubos na kahalagahan nito sa ating mga buhay at ibaling natin yung kahalagahan ng kingdom ng Panginoong Hesus. Kaya nga sabi ng Panginoong, casting all your cares, sabi ni Pedro, upon Him, because He cares for you. Mali kasi yung translation na ginagawa ng mga papastor, na ang sabi po nila, casting all anxiety. Hindi po. Casting all your care. Ibig sabihin, dati nung wala tayo sa Panginoon at na kay Satan tayo, our cares is the cares of this world. It is the fullness of the provision of the flesh. Doon tayo nakatuon. Doon natin tinatawagan ang Diyos para tulungan tayo sa buhay na ito'y ibinangon ni Satan sa atin. Kaya nga sabi ni Pedro, casting all your cares upon Him. So ilipat natin yung pong pagpapahalaga natin sa kaharian ng Panginoon, sa kanyang layunin sa ating mga buhay. Bakit kinakailangan ilipat? Pinagdusahan ng Panginoong Hesus ito sa cross ng Kalbaryo, na kung paano niya pinagdusahan, dapat ganun din tayo kung paano natin talikuran yung buhay na ito ay ibinangon ni Satan na sumisira sa karangalan ng Diyos. Yun po yung ibig pong sabihin. Ito po yung napakahirap na gawin sa ating mga buhay. Kasi kapag dumaan ka sa transition, gagamitin mo po yung freedom. Malaya ka na. Hindi ka na pwedeng hadlangan ni Satan. Nahadlangan ka lang dahil yung kaisipan mo ay hindi mo mabunot-bunot. Hindi mo alis-alis sa pagkakaangkla sa kahalagahan ng daigdig na ito. Kaya nga doon sa freedom that God has given unto us through Christ, ay gamitin natin to enter and to live and to start to live in the Spirit, in the consciousness of the Spirit, wherein yung sinabi ni Pablo that where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Pagka sinabing liberty, you are already triumphant sa iyong paglalakbay sa daigdig na ito. Hindi ka na madadaig, hindi ka na matatalo. Wala nang gagambala sa iyo when you are living in the liberty of God. So ito na po yung fullness ng transition. Kapag ka ito ay nakapasok ka na,
At ito na yung katuparan, you are already transformed in the heavenly life. So bago ka matatransform, dadaan ka sa transition process. Na hindi Diyos ang gaganap, kundi yung desisyon po natin. Kasi ang Diyos ay wala siyang magagawa, kundi hayag lahat ng mga bagay na Kanyang ninais sa bawat buhay po natin. Dahil nasa atin pa rin ang katawan na ito, na habang nandito tayo sa daigdig na ito, nasa atin ang kapamahalaan kung kanino natin pagagamit ito, kay Satan o sa Diyos, kay Jesus. Kasi yung physical na katawan ng tao, ulitin ko, nung nilikha ng Diyos ang tao, nang kumuha siya sa alabok, ginawa niyang katawan na ito'y panahanan ng kaluluwa at ang puso o espiritu ng Diyos. Bakit kumuha sa lupa? Dahil ito po yung magsisimbolo ng itinalaga ng Diyos sa paraiso na plano na sa planet Earth, na ito ay maghari as a king, magbantay at magprotekta, kasi andyan sila Satanas, ang kanyang mga kampon, nasa hangin, nasa ibabaw ng lupa at ilalim ng lupa, na sila yung magbabantay. Ibig sabihin, kung merong hari rito, walang sinuman na pwedeng papasok, maliban kung ipagkakaloob mo yung karapatan ninuman na makapasok. At nakuha ni Satan ito. Dahil wala na tayong kakayanan para dalhin or gamitin ang ating physical na katawan to rule, wala na tayong kakayanan kasi wala na po yung puso, wala na po the Spirit of God, bumalik na po sa Kanya. Kaya nga yung ginawa ng Panginoong Hesus in the cross of Calvary, ibinukas niya yung pintuan na yung kalooban natin na gusto na nating lumipat ay malaya na. Hindi katulad noon nung wala pa ang Panginoong Hesus, hindi mo kaya. Dahil hawak ni Satan ang buong mundo through the law of the flesh. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, napagtagumpayan ng Panginoong lahat in the cross. Kaya malaya ka na. Wala ka nang may dadahilan kung bakit hindi mo natagpuan ang kaharian ng Diyos. Wala ka nang madadahilan. Dahil ibinigay na at ibinukas na ng Diyos ang pintuan. Kaya nga, lagi kong sinasabi na huwag kayong manatili na maging kampante dahil sa narinig ninyo, dahil sa turo ng mga matatalino, mga kapatid. Ang ebidensya po rito ay hindi po doon sa nasusulat, kundi yung buhay mo. Ang pinapatunayan mo rito ay yung nasusulat. Hindi po yung nabasa mo at dito ay sinusunod mo yung nasusulat. Kundi yung naganap na katuparan ng layunin ng Diyos na nabasa mo rito ay sa iyo po makikita. Kaya nga yung katuparan nito is more above what it is written. Kaya kapag sinabi, hinahanap nila na saan ang ebidensya mo, na saan diyan nasusulat, kapatid, ito ay mga ginagamit ni Satan upang bulagin ka. Dahil maliwanag po na ang bunga ng lahat ng mangyayari sa iyo ay ito ay nanduroon po sa katuparan ng instruction ng Panginoon through the Scripture. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, kailangan work out your salvation with fear and trembling. Ibig pong sabihin, gaano mo hinahangad na maging kabahagi sa heavenly
life more than sa iyong nakagisnang buhay sa daigdig na ito. Dahil kung ito yung pipiliin mo, kailangan makaya mong talikdan ang kahalagahan ng buhay na ito. Maaaring sabihin natin kasi yun po yung philosophy ng marami. Paano pastor, di na tayo kakain, di na tayo magtatrabaho. Magtrabaho ka, kakain ka kapatid. Pero ang ginagawa mo ay hindi na upang ikaw ay sumaya dahil sa kayamanan ng daigdig na ito. Hindi na yung ginagawa mo upang kumain ka ng masasarap na pagkain na magtaas ng standard ng iyong buhay sa daigdig na ito. Kundi nagtatrabaho ka, kumakain ka for the fulfillment of God's plan in your life and in the whole world. Nakapokus ka na sa kahalagahan ng kaharian ng Diyos. Kaya nga makikita ninyo, ang daming nagsasabi, kailangan maglingkod tayo, magpahayag ng mga katotohanan. Pero anong ginagawa nila? Yung mga leaders na umuupo, napakayaman na nila, mga multi-millionaire. Pero paano pupunta ang mga tao to go para to preach? Hinahadlangan nila dahil sa karunungan at higit sa lahat, anong gagamitin? Na sila ay malaya. Kaya nga lagi kong sinasabi, kung gusto mo, sabi ko na, ang Panginoon ay bibigyan ka ng kapamahalaan, ang kapangyarihan na ikaw ay magtagumpay sa lahat ng mga businesses at trabaho mo. Then, ikaw ang mag-ayuda sa mga taong nagpapagal for the kingdom of God. Ganun lamang po kasimple. Para ma-fulfill, ma-establish ang lahat ng layunin ng Panginoon. Para ang lahat ng mga tao ay magkaroon sila ng pagdidesisyon, na magkaroon sila ng transition from Satan to God. Kaya lagi kong sinasabi na hindi po doon sa nasusulat na kailangan po ituro natin ng Panginoong Hesus, kundi yung buhay mo na kinaluluklukan mo, na ito ay magiging ebidensya na nagpapatunay that you are the written word of God. Kaya nga alam ng lahat na nung sinabi ng Panginoon, ako yung tinapay ng buhay, because He is the Word, and the Word became flesh. So ibig pong sabihin na ikaw na tao na tumanggap sa buhay ng Panginoong Hesus, ikaw yung nadamitan ng katotohanan. Ikaw na yung salita ng Diyos. Hindi na yung sa Biblia na hindi mo naman napapatunayan. Kaya mo nga binabanggit at ipinapahayag yung salita dahil hindi mo na lang nabasa kundi naganap na sa buhay mo. Malapit na po ang panahon. Kailangan magdesisyon na po tayo. Dahil marami pong nagsasabi that they are already, sila po ay born again, sila po ay mga Kristiyano. Pero sabihin ko po sa inyo, isang kahihiyan sa panig ng Diyos. Nasasabihin natin ito na hindi natin naiwanan yung karnal na buhay. Dahil maliwanag po doon sa Romans chapter 8 na ang karnal na pag-iisip ay kaaway ng Diyos. Ito yung sinasabi ni Pablo sa mga taga-Ephesus, Ephesus chapter 2, that he abolished in his flesh the enmity. Ito yung carnality na abolish in the cross. Even the law of commandments contained of ordinances, which is the dispensation of law. Na-abolish na. Ibig pong sabihin,
Ulitin ko, ang Panginoong Hesus na po ang sasakatuparan sa buhay natin about the law and the prophet. Pero kailangan tayo po lahat ay mabigkis sa pag-ibig. The law of love. At ito lamang po ang tanging ebidensya ng sino man na naka-avail, na-obtain mo na to live in the kingdom of God, a heavenly life, kapag nasa iyong damdamin, puso't kaisipan, na dito ka mamuhay, the heartbeat of God and the passion of Christ. Kung ang sarili mong kaisipan ang gagamitin mo, hindi mo kaya, kapatid. Mas mangibabaw ang kahalagahan ng daigdig na ito. Mas mangibabaw. Kaya kung ang puso mo ay na-establish ng Panginoong Hesus, then madali na lamang po ninyo kayong magdesisyon. Because hindi na po yung kahalagahan o kasiyahan ng mundo ang makikita mo, but your joy in the presence of the living God. Kaya po inuulit ko, kaya transition, ibig pong sabihin, ikaw po ang siyang mag-work out dito through your decision. Ang kailangan lang naman ng Panginoon sa atin is to surrender our whole being unto Christ. Pati yung karunungan mo sa daigdig na ito. Pati yung napag-aralan mo sa Bible School. Isuko mo na, kapatid. Dahil mas higit na mas mataas ang karunungan ng Diyos. Dahil ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, my ways and my thought is my ways is not your ways, and my thought is not your thought. Because my ways is higher than your ways. Ibig sabihin, bakit mo isinasaksak? Bakit mo ipinipili yung sarili mong karunungan at kaunawaan? When in fact, the presence of the risen Christ He enthroned Himself into your mortal being. In order na siya na po ang magsalita, kaya nga bibigyan kanya ng Espiritu galing sa kanya, which is the Holy Ghost, to teach you all things, to put to remembrance everything that God has spoken unto you, and to guide you into all truth. Kung ibigay mo sa kanya, isubmit mo your whole being, your physical body, your kaisipan mo, na ito ay mailagay sa ilalim ng kapamahalaan ng puso or spirit. Mahirap unawain dahil po sa kahalagaan ng daigdig na ito. Pero kung makikita mo, compare yung kahalagahan ng layunin ng Panginoong Hesus, yung kawalang halaga ng daigdig na ito, madali mo lang maunawaan, kapatid. Dahil hindi naman sinasabi ng Panginoon na di kayo magpayaman, hindi naman sinasabi ng Panginoon na di kayo kakain. Pero kapag kayo ay your cares, nakapokus tayong kalagan sa kingdom, the standard of our life ay hindi na po susunod sa standard na pinakamataas na standard ni Satan, but we are going to live within the standard of heavenly life. Kasi yun yung layunin ni Satan. Na itaas yung mga standard natin dito sa daigdig na ito. Pero mas higit na mahalaga the standard of life in the kingdom of Jesus Christ. Ito po yung full transition, the fullness of transition, ibig sabihin transformation. It is a dramatic changes in life from darkness to life, to light, and from Satan, power of Satan, to God. Yun po yung kahulugan ng transformation. You need to work kailangan pong dumaan ka
transition process hanggang ikaw ay ganap na makarating into the highest dimension that God has prepared for you to live. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, i-work out po natin. Oo, mahalaga ang lahat ng bagay dito sa daigdig when it comes to the law of the land. But when it comes to the law of God, wala na pong saysay. Dahil once na nagkagagulo ang buong mundo, wala na pong halaga ang lahat ng bagay na minimithi mo. Mawawasak lahat yan. Pero ang tanong, saan ka pupunta bilang kaluluwa? Yun yung nakakatakot na kailangan pong pagplanuhan mo, kapatid. Whether manatili ka kay Satan or magkakaroon ka ng transition translated unto God. Kaya yun lamang po at magandang araw po sa inyong lahat. I pray na ito ay magbibigay sa atin ng higit na panukala na magdesisyon kung saan tayo maglalakbay. Sa Kristyanismo, Christian living is a journey. Kaya sa ating paglalakbay sa daigdig na ito, it's either na ikaw ay naglalakbay under the kingdom of Satan through the law of the flesh or under the kingdom of Jesus Christ through the law of the Spirit. Kaya kung gusto ninyong maglakbay through the law of the Spirit in the kingdom of Jesus Christ, then surrender your whole being as if na wala kang alam, hindi mo kilala ang Panginoong Hesus. Kaya po, kailangan makilala mo siya. Maging ang kanyang bayan nung nandito ang Panginoon. Nang sabi niya, John chapter 8 verse 32, you shall know the truth and the truth shall set you free. So doon pa lamang, hindi pa nila kilala kung sino ang Panginoong Hesus. Pero nung sinabi ng Panginoon, maghintay kayo sa upper room at matatanggap kayo ng kapangyarihan when the Holy Spirit shall come and you shall receive power to be a witness unto me both in Jerusalem, Judea, and Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Kaya sila po ay yung pong tumalima doon sa sinabi ng Panginoon. Actually, 640 sila na nandun sa upper room. Pero within 10 days, hindi sila nakapaghintay yung marami. 120 lang ang naiwan na tumalima. Na yun, yung nagkaroon ng fullness, the transformation of God. Bakit? Dahil nung bumaba ang Panginoong Jesus bilang si Kristo, ay nakapasok sa mga buhay ng kanyang mga disipulos at doon siya nagpakilala sa kanila. Kaya kung gusto ninyong makilala ng lubos ang Panginoong Hesus, surrender your whole being and allow Him to enter into your mortal being upang magpakilala na sa iyo. Bakit? Makikilala mo na siya because ibibigay na niya the grace of God which is the Holy Ghost. At magandang araw po sa inyong lahat. Mahal ko kayong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Father, we thank you for this day. I pray, Lord, na patuloy, Panginoon, na idamit sa lahat, Panginoon, ang katuparan ng lahat ng ito, Panginoon, na katotohanan, na ito'y nahayag sa aming mga kalagitnaan. Father, I pray to continue seal these realities, Lord, with the power of your blood and with the power of thy resurrection, that the whole world may know, Lord God, concerning your plan, Panginoon, your divine plan and purpose. Father, we thank you at buksan ang pintuan ng kalangitan and abide every brethren, Lord God Almighty, with your unconditional favor continually up to the end of time. Father, we thank you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.